continue our topic sa God, and then it is still in Discipleship A to Z series, and God number 7 nga lesson. The title is, this is the part 3 of What is God Like? What is God like? This is second to the last lesson of God, sa lesson about God. So I would like you to stand with me, please. Sugdan nato sa pag-ampo, mamarog tanan. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength and wisdom, and thank you for allowing us to be in your church. I pray, dear Lord, that you please help us to understand your message. I pray, dear God, that we could know you more, oh God. I know that knowing you is not that easy, and it is never ending. So please, Lord God, at this moment, I pray that you please give us wisdom. Help us, Lord, to understand every verses that we're going to read this morning, knowing you, oh God. Thank you, Lord, and please guide me, and please allow me, oh God, to deliver your message according to your will. This is for your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat, please. Atong review sa ang last 3 sa ato ang gikaton na about God. 3, 4, 5. Ang number 3, mga kaigsunan, ang number 4 is God is eternal. God is eternal. Before the creation, naana siya. Amen? And during the creation, naa siya. He is responsible. He is the creator. And when the creation will end, naa siya, kaya siya may mo tapos. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Amen? Number 5, God is unchanging. What He says will happen. Mao na mga Kristohanon nga mabaw kay kag pagtuo sa Bible, kaluoy mo. Luoy good kay ka. Dapat ang imong pagtuo hugot kayo. Unsay gisulti sa Bible, imo gyud ang tuhuan gyud. Nga naman, usa ka adlaw, mupanaw ta dinhi ang nagsunod nato. At least ba makabilin ta ba nga kato si kuano nagsalig gyud sa Bible gyud. Kanang kinabuhi ato gipasubay gyud sa Bible. Naay makasunod ba? Amen. Dili ang atong abilidad. Kay kung kining atong abilidad mo atong ipasunod sa mga tao, dili ang usawang pagpaduol sa Ginoo, muhunong. But discipleship, mga kaigsunan, ato sila gitudluan unsang pagpaduol sa Ginoo, it will never end. Amen? So, wala na usab ang Ginoo sa iyang pamaagi. Ang iyang pamaagi, mga kaigsunan, discipleship, ug tanan niya mga promises, kung magpabadlong ta, bunalan ta sa Ginoo, kay mga anak man ta. Amen? Kung magbinutan ta, panalanginan ta sa Ginoo, kay enlisted ta sa iyang panalanginanan. Magpili lang ta na. Number 6 is God is holy. God is holy. So, ato nang i-remind atong kaugalingon permi, ang atong gialagaran, balaan. Bona, sundon gyud nato ang iyang instruction because we cannot understand holiness by ourselves. Di ara diri nato makita o makatunan ang holiness, mga kaigsunan. Not elsewhere. Not in the world, not in our own idea and own knowledge, pero gikan sa knowledge nga makuha nato sa Bible. Amen? Now, ito ipadayon, mga kaigsunan, ang number 7, God is love. God is love. Amen? And God's love is shed in your heart that you should know how to use it. Amen? Rely on that love. Rest assured that God loves you, whatever happens. Mo nagbugat na kayo, nahigugman nimo. Di ba, lami kay paminahon ba nga somebody loves me? Nindot ba na paminahon? Oh, kamong nakasuway na ba nga gipangga mo? No, kalibutan ka celebrate og love, ugma. Pero mga kaigsunan, there is only one source of love, and that is God. God is the source of love, and God is love, mga kaigsunan. Open your Bible in 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, igsoon. Basahon na to ang 1 John chapter 4, verse number 8 and verse number 16. The Bible says, verse 8, He that loveth not knoweth not God, for
God is love. If you claim that you are a Christian, you should have that love nga naa gihatag sa Ginoo sa imo kasing-kasing nga iyang promise sa Romans 5:5 mga igsoon. Now, if you don't know how to love your brother, then you are a liar. Amen? Because the Bible is telling us this morning that he that loveth not knoweth not God. For God is love. Kung di ka kay bawo mo higugma sa imong isig katawo, wala nimo naangkon ang gugma sa Dios. Amen? So we should know how to love our brothers and sisters. We should know how to love the unlovable. No, daghan ba unlovable sa atong church? Ang pinakalisod mga igsoon, love your enemy. Amen? It's so easy to love our children. Na bisag lagot kay ta, ang love makita gyud nato. Naglagot na gyud kay ta ba kay badlungon kay ni atong anak ana ba? Pero ang love na agyud oy mo ana gyud ang love. Mura na bandirang puti ba? Suninder na daddy. Di ba? Ikaw ra mo badlong sa imuhang kasuko. That is love. Now, why can't we apply that to all? Ngano ka? So it's easy to love our loved ones. It is easy to love the one who loves us. But the challenge here is, can you love the unlovable? Can you love your enemy? In verse number 16, the Bible says, and we have known and believed the love that God hath to us. God is love. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Mao na mga igsoon nga, kung imong gamiton ang gugma sa Dios, nakig-fellowship ka diha sa gugma sa Dios. Sa Dios. You're fellowshipping in His love. He dwells in you, and you dwell in Him. Diin man, diha sa gugma. Mana kung atong gamiton ang gugma, mga igsoon sa usag-usa. Now, God is not telling you nga, wa na gyud kay katungod masuko. Wa ningon ang Ginoo na ha. Hello? Kay ningon ang Ginoo hala kung masuko ka kasuko. Pero hinumdumi na ay gugma nga mo siya absorb sa imong kasuko. Do not let your anger reach bitterness. No, be angry and sin not, the Bible says. Nganong gibanduan ta sa Ginoo ana? Because we will be able because of His love. He that loveth not, knoweth not God. But, wa ba mo kaila sa Ginoo? O nakaila mo? Mo nagila-ila na tug-ayo ang Ginoo mga kaigsunan. Ang Ginoo gugma. And then, God lives in us. And how can't we use that love that lives in us? Naglisod kayo na da nga, vitamins gani, basta imong imnon, mo ipikto yun sa imong lawas. No, karon ang Ginoo, ang gugma sa Dios, gihatag niya sa atua. Kinalan mo ipikto na, mga igsoon. Kinalan mo ipikto na. Let's go to Romans chapter 5, verse number 8. Tanawa giunsa sa Ginoo pag-express ang iyang gugma. In Romans 5:8, mga igsoon. In Romans 5:8, the Bible says, but God commended His love toward us, in that while we were yet what? Sinners. Lovable, dili? No. But look at the expression of God's love to us. He died for us. He died. Amen? He died for us. Kasi ang gipakamatyan, sinners. Nga makayon I love you because you are so bad. Di ba? Kanang maglagot ka sa tao, mayon ay ka, love ko na ko ni siya, kay maglagot ko ni niya. Lisura, no? Upat ragid ka litra. Upat ragid na ka litra. Love. Pero perting lisura. Di ba no?
Perting lisura buhaton. Kaya ang Bible na nagingon, we love God, bisag sa Ginoo ha, we love God because He first loved us. So naan nata mo na quality sa atong gugma mga kaigsunan nga mobaws tag gugma kung kita higugmaon. Mo na we are the I love you to people. We are not the initiator of love. So mo na ang Ginoo niyo siya, I will give you my love so that you will initiate love to one another. Christians, we are commanded to love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Pagkaninduta sa mga verses about gugma mga igsoon. So ano maghuwat og ugma? Mga tao sige na gunahuna February 14, watay labot ana. Watay labot ana. It is a celebration, worldly celebration mga kaigsunan, expressing love. Ha? Di man Ginoo mo giilaan ng gugma diha. Kinsa man si Valentino. Valentino. Nya wag yun katino ang mga tao nga kana si Valentino di na siya Ginoo sa gugma. Na siya mga anghel kasi mga ngan. Cupido. Cupido. Mga igsoon, di na tinood, wa na sa listahan. Wa na sa listahan sa Biblia nga naay anghel nga gitawag og Cupido. Number 9. God is gracious. God is gracious. Naka-experience na ba ka grasya sa Ginoo? Mga igsoon, you should experience God's grace. Now, grace means undeserved favor. It is a favor nga wa gyud tay angay mudawat. Grasya mga igsoon. Nagrasyahan lang gyud ka. Mao na nga wala ka na sa tawagan na kanang di na ka mobayad sa angay nimong bayran kay nagrasyahan ka. Amen? Now, grace, unsay meaning sa grace, mga igsoon, sa ato ilitra-litra, mga igsoon, God's riches at Christ expense. God's riches at Christ expense. Unsa may gibayran sa Ginoo nga dapat kita unta. Na ang kadato sa iyang unsa na siya ni gasto para sa atoa mga kaigsunan. Now let's go to the Bible. Atong basahon ang mga verse. Number 1 is we are saved by grace. We are saved by grace. Wa nato nadawat ang kaluwasan because we are worthy of it. Because we are a good person. Because we can afford paying that salvation. Wala oy grasya na. Kay kung wala ang grasya sa kaluwasan, mga kaigsunan, imperno ta. Imperno ta. In Ephesians chapter 2, verse number 8. Ephesians 2:8, mga igsoon. Sa gingon sa Bible sa Ephesians 2:8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Gasa na, mga kaigsunan, pasalamat ta nga ang gasa sa Ginoo, grasya, ang sud, mga kaigsunan, salvation. We are saved by grace. Not by works. Not by works. Muna wala na ito ni hagui ang atong kaluwasan na dawat na gina nato tungod sa gugma sa Dios. Ang iyang grasya, mga kaigsunan, na dawatan nato, and that is eternal life. Salvation. Salvation. Grasya. Wala gyud laing kaluwasan. Grasya ra gyud. Muna kumutuo kag works, disgrasya. Kumutuo kag church membership, disgrasya. Kumutuo ka, mga kaigsunan, nga dili
grasya sa Ginoo, ang kaluwasan, ang kanang gospel, mga kaigsunan, gibayran ni Kristo ang atong sala dito sa cross, mura nahimo siyang gospel. Jesus Christ died, He was buried, and risen again. That is the gospel of Christ. He paid our sins through death. He was buried and risen again. Gibayran niya and natapos niya, mga kaigsunan. Now salvation is ready. That is by grace. Pinaagi sa grasya na dawat nato ang kaluwasan. Wala gyud taina si Ginoo. Sige. Ang akong requirements mao ni magbuhat usa ka ani. Tumana sa ni napo kasugo. Okay na lang magpa-member sa ka sa simbahan, unya stay faithful in 1 year, then you will be saved. Kung wa na ka sa simbahan, then you will go to hell. Asa may eternal diha? Amen? Ang gihatag sa Ginoo is eternal salvation, mga igsoon. And that is God's grace. Dili mo hunong ang grasya sa Ginoo. Pasalamat ta ang kaluwasan grasya. But pasabot, di mo hunong kay grasya man. Kung by works pa, kapuyon man ta. Kung di natabuutan, wa nang kaluwasan. Pasalamat ta ang kaluwasan grasya. Hallelujah. Amen? Sunod, mga igsoon, atong i-learn. We are taught by grace. Bisa kung saan ay magtuon sa Bible, without the grace of God, you can never understand what the Bible says. You may read it, pero di yun mo makuha, mga kaigsunan, ang meaning sa mga pulong nga gihatag sa Ginoo. Kay daghan kaayo mga explanation nga iya ra sa tao nga paghubad sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Pero ang paghubad sa Ginoo sa iyang pulong mao'y makapanindot sa kinabuhi sa mga tao nga motuo sa iyang pulong, nga mao mga linuwas nga naa sila'y balaang espiritu sa ilang kinabuhi, mga kaigsunan. Kung imo nang dadawatan ang balaang espiritu, mao nay mutultol og mutudlo nimo og mopasabot nimo sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. Grasya na. Grasya na. Because you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, then God gave us the Holy Spirit that will teach us, help us understand His Word. Pagkadakong grasya na. Amen? Mara kung eskwela ka, kinala mag-doctorate ka para mahubad nimo ang Bible, disgrasya ang dako. You don't need doctorate in order to explain the Bible. All you need to have is the Holy Spirit. All you need to have is the Holy Spirit, mga kaigsunan, and believe in the Holy Spirit. Then He will help you understand. Makasabot ka. In Titus chapter 2. Titus chapter 2. And verse number 11 and 12. The Bible says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Gihatag yun na tanan. Ang unsa? Ang grasya sa Ginoo. Mao'y nakahatag og kaluwasan. Not church membership, not good works, but grace of God gives salvation. Amen? Now in verse number 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Na? Teaching us, unsa man, ang grace, mga kaigsunan. Ang grace, nagtudlo nato. That is by grace nga magkatunan na nato that we can deny ungodliness. We can deny worldly lust. And we could live soberly, mga igsoon, aning kalibutana. Iti lisura. Kamu mo agree mo, lisod kay magbinutan aning kalibutana, daghaan kay maldito. Lisod kay magbinutan sa dahan kay daghaan kay salbahis. Tumo na. Pagkalisura, mga kaigsunan. And by the grace of God, He can teach us how to maintain godliness. How to be sober in this world. Na, unsaon nga makakwanta, makalikay ta, mga igsoon, ana mga temptations, makalikay ta sa makadaot sa atong kinabuhi. Grasya na. That is the grace of God.
So, by grace, gitudloan ta mga igsoon. Without the grace of God, we can never learn and apply His Word sa atong kinabuhi. Mao na nga kanang pag-family altar ninyo, dawata ang grasya sa Dios. In your personal study of the Bible, mga igsoon, receive the grace of God. Kaya ang pagsabot sa pulong sa Ginoo, igsoon, grasya na. Mao na mga tao di mo basag Bible, wa nakauyon sa grasya sa Dios. Ang mga Kristohanon nga maghuwat lang ingnon, mubasa og manduan, wa na nakauyon sa grasya sa Ginoo. And I hope na kamo nagpangita sa grasya sa Ginoo. Let Him teach you. Gitagano ko kag teacher, ang imo na lang ang pagtunga sa eskwela. Ikaw na lang yun ang missing. Naa na ang textbook. Naa na ang teacher. Where is the student? Where is the student? Absent. Ngano man, naningkamot, maayos kalibutan. Niyon ang teacher. Saya nga, kanira ba akong guide ron? How to get rich with me. Nawar ko ka. Kay wa mo kay baw mga kaigsunan. Every teaching of the Holy Spirit is for our victory. Victory na to. Pero kung ang victory nga imong ginahuna, puros lang amount of money, I want more money, that is defeat. That is defeat. Because money without God, mga igsoon, is disaster. Amen? Money without God is a disaster for the children of God. But having God, for sure, is having money. Hello? Because God will teach you and show you how to serve Him, and you're going to use that money. Now, aman ta maingon nga, basta mo tuo ka sa Ginoo, madato ka. Naay rason. Di makadatuon sa Ginoo, wa ka kasabot sa rason. Datuon lang ka sa Ginoo para ikaw madato lang. Now, kung makasabot ka, unaa di ay trabaho di ay, Lord, agree ko na. Na di tabangan, Lord, okay ko na. Na di apil na ka sa listahan, padatuon sa Ginoo. Ngano man, nakasabot maka, servant di ay ka. No, pero kung ikaw naara ka sa imong kaugalingon, nganon datuon man ka sa Ginoo. No, makabasa bang Ginoo sa inyong kasing-kasing? Yes. Mao na nga imong pangandoy, I want to be rich. Pero ang imong heart, mga kaigsunan, selfish. Miyo na yung Ginoo, sige, pangitaan ng riches dito. Naroon tato niya. No? And trust His word, mga igsoon, that when you accept the command of God to help, especially the children, mga igsoon, ang riches nga gi-prepare sa Ginoo para nimo, mga igsoon, di nimo mahurot. Sa sige kag hatag, sige kag tamang, di gyud nimo mahurot. Because the more you dig, the more water will come out. The more you draw water, the more the water will flow. Fresh. Di mahurot. Kaya mo na purpose nganong i-bless ka. Amen? God is gracious, so He will teach you. So accept the teaching of God. Sunod, usa pa man God expense mga igsoon, grasya para nato. We are kept by grace. Laliman ka, you are so down that sometimes you will forget that God is keeping you. Noon sa ka? Have you experienced that you are so down? You are so discouraged? Nakalimot ka, who is keeping you? Who is holding you? I-allow sa Ginoo, okay, ikaw ha, guol jud ka, sige, pa-experience ni kag ubos gyud. Pero nakanindot, ang kamot sa Ginoo, nagyapon, nagsapnay nimo. Sige, nag-clear na ka. Nag-clear na ka, isa ka na ka sa Ginoo. Asa makaganahan mo pabilin, diri o dito? So ikaw na decide, keep on believing. You are kept by grace. 2 Corinthians 12:9.
2 Corinthians 12:9. The Bible says, mga igsoon, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ang Kristohanon, mga kaigsuonan nga nagtuo, ang Kristohanon nga nagtuo nga ang Ginoo nagkupot nimo, bisan pag-unsa ka low ang imuhang situation, mga igsoon, you are with God and He is keeping you, and in your weakness, God's strength is perfect to strengthen you. Can you believe in Him? He is the one fighting. He is the one fighting. So this is His battle, not ours. Na? So kung imo kuhaon ang battle, ikaw mo'y makig-away. Pero kung imo ra itugyan sa Ginoo ang battle, mga kaigsuonan, it is not your battle. It is the battle of the Lord. Si Apostle Paul, this is literal. Apostle Paul was so down. He was sick. He was weak. Amen? Muna niyo siya, Lord, kuhaan na yung taon ni. Di mo na Ginoo, di na ako nakuhaon, kaya na ako yung lesson ni mo na. So siya ko ihatag ni mo. Tagaan di kag grace to keep you. Keep on. Keep going. Don't stop what you need to do. Kaya usay, tanawa ragod mga Kristohanon. Nagalagad ka sa Ginoo. Sa diyang na problema ka, imong ipanghunong. Correct? Hunong kag simba, hunong sa kagbasag Bible. Lord, I'm so down today. Di sa kong simba. Ipanghunong ni mo ba? Nakalimot ka nga ang nag-keep ni mo na ang Ginoo, niya mo na yung magipahunong hinoon. Let's learn. Let's learn, mga igsoon. God is the one keeping you. Grasya na. Do you want God to keep you? Receive His grace. Don't run away from problems. Do not run away. Do not pray to God that, Lord, remove this. But rather, ang imong ampo sa Ginoo, Lord, let me see your grace. Because I believe that your grace can keep me in my situation today. Amen? Mo na nga kalma lang Kristohanon. Ano ba no? Lisod oy kung tinudon gyud, lisod oy. Hindi na sayon-sayon mga igsoon. Pero naman sa Bible. Naa sa Bible. Number 9. God is truth. God is truth. If you are just going to stay on what is called truth, truth will set you free. Mo na nga sa atong dealings, mga igsoon, in business, dealings nato in the church, in dealing of His Word, just always do what is right and do and speak what is truth. Na kung sakto lang yun, mga igsoon, bisan pag naimo daot nimo, sakto lang yun ka. Wag yun makapildi nimo. Why makapildi nimo? Because truth will always prevail. Pwede ka madudahan sa sinugdanan, pero it will always prevail. Muna kita mga Kristohanon, i-make sure lang yun nato na dili kita ang naa sa bakak nga side. Alright? So, let's go to John 14:6. Yung Bible, mga Kristohanon, John 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Unsay paila-ila ni Christ sa iyang kaugalingon? Dili lang kay siya ang agianan, ang pamaagi, siya sad ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pwede ba maunay atong need? We need to know the way. We need to know the truth. We need to have the life. You can go to one person, in one you can get everything, and that is Jesus Christ. Praise the Lord. Jesus Christ, mga igsoon. Unya, imo na siyang gidawat?
wa na. Saligan na to siya. He is in control. Titus 1:2. The Bible says, in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. He cannot lie. Kaya naman, He is the truth. Truth will never tell a lie. Muna nga, Ginoo, di gyud ka pamakakyod. Muna salig ta sa iyang pulong mga kaigsunan, wa gyud bakak diri. Kung unsay gi-promise sa Ginoo, muna kamo di mo mutuo tunglohon mo, di mo mutights, di na bakak. Ngano isuwat man na, kung wa na siya labot. Ngano isulti man na mga kaigsunan, kundi na tinuod. God cannot lie. Kaya di ka mag-discipleship, nya mayo mangita ka og kanang joyful life, way kalipay mga kaigsunan kung way discipleship. Ngano man, you cannot bring forth fruit. Walay fruit nga magpabilin. Mao na nga ang imong kinabuhi mga kaigsunan, uga. Walay kalipay. Tinuod na, God cannot lie. He promised that. So what can we do for the truth? Unsa na may pwede na to buhaton sa kamatuoran? Well, ang Bible nag-declare ng mga kaigsunan that Jesus is the truth. Unya, ningon diri sa Titus mga kaigsunan that God cannot lie. But what about us? What shall we do for the truth? Ito ablihon mga igsoon. 2 Corinthians 13:8. Unsa may mabuhat nato para sa kamatuoran? 2 Corinthians 13. 2 Corinthians 13:8. Here's what we can do. For we can do nothing against the truth, but for the truth. You can do nothing against the truth. So tanan gisulti sa Ginoo, buhatan ni anak, mao ni imong agianan anak, mao ni ang imuhang kaunon anak, mao ni imong isulti anak. We cannot do anything against those words, but to do it. Kita sige tag sukwahi sa gisulti sa Ginoo. No? Wa di lagi nimo kaya. Di yun na to kaya magsupak-supak. Di na to kaya nga magkuanta ka ng maghimotag atong kaugalingon mga kaigsunan. But we are for the truth. Usap sa buta ng for the truth. God will teach you and you will do. We are for the truth. Na? The truth will be given to us and we are going to perform according to what the truth says. Na? Sayon lisod. Wala, di katubag. Sayon lisod. Kaya ino ka ba? O sige, game ta, game. Naka-blindfold ka. Di ba niya? Lumba, lakaw ba? Lumba. Unya na yung mga obstacle. Hindot na i-games, no? Sige. Hop, honong. Turn right. Ana. Banduan na dyan ka ba? Okay, mulakan ka o kaduha. Oh, turn left. Diretso. Kinsa kay una makaabot, no? Timan na guna ninyo nga games? Manduan ka ba? Manduan ka. Unya, napag-ipakuha. Sige, punita na. Ayaw na. Next. Para matrain ta unsaong pagsunod. Because God will guide us through His still small voice. Pinaagi sa mga pulong nga atong nabasa, He will guide us through the Holy Spirit, mga kaigsunan. And we can do nothing against it, but for it. We can do nothing against the truth, but for the truth. Are you for the truth? Hello? Pagkatamis sa pagpangalagad kung kita para tas kamatuoran tanan. We are surrendered to the Lord. No? Our life is surrendered to God. Igsoon. Wa na lami ang kinabuhi, Lord, kung di na mo ni ihatag nimo. Wag yun ni lami.
So pasalamat ta sa Ginoo nga papuyo niya ang kamatuoran dinhi sa atong kinabuhi pinaagi sa balang espiritu. Ang ato na lang mga kaigsunan is atong i-apply. I-apply na to. So how do you know God? Who He is like? Napwede na learn? No? I-apply na to. Mga igsoon, i-apply na to. So ang atong topic, ang part 3 sa what is God like? God is love. God is love. Next, God is gracious. And God is truth. God is truth. Alright? Now, ang last na to nga lesson about God, mga kaigsunan, this will be Wednesday. This coming Wednesday. God, lesson number 8, what is God called? Unsa may mga gigamit sa mga mga ngalan sa Bible sa pagtawag sa Ginoo. Okay? So muna itong topic this coming Wednesday. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, dear God, opportunity to learn, opportunity to know you. I pray, dear God, that you please help us, Lord, nga amo tong hinumduman na kining gugma. Nga mong gipaambit na mo, Lord, amo ning gamiton sa pagigugma sa isig usa. Tuguti, dear God, nga ikaw lamang ang amo at sundon ug dili ang among pagbati. Salamat kay Lord sa imong grasya nga nag-keep namo. Salamat kay sa imong grasya nga nagtudlo namo. Salamat kay Lord sa imong grasya nga nagluwas namo. Salamat kay Lord. Kini di namo maangkon kung wala nimo gihatag. So thank you so much, O God, for choosing us to be one of the recipient of your grace. And thank you, dear God, for the truth. Thank you, Lord, that you have given us authority to know the truth. So please help us, Lord God, to stay in the truth and to obey what is truth and to serve, oh God. And I pray that you bless us, dear Father, as we continue to pray our prayer request this morning. I pray, dear God, that you please guide us for your glory and honor. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.